Sa lahat ng may Biblia, makibukas kayo sa akin, sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, Talata 4. Inuulit ko, Book of Romans, chapter 6, verse 4. Ito po ang sinasabi. Sa mga tuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos at welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Albert Caliban. Tayo po manalangin. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na muli kami makikipag-ihig sa inyong banal na presensya sa araw nito. Kayo po ang Diyos na madakila, kayo po ang Diyos maluwalhati. Sa lahat ng aming pag-aaralan na kayo po ang Diyos matatanyag, kayo po ang laging may papahayag. Hindi na ngayon, kundi sa bawat araw ng aming buhay, kayo po ang laging nabibigyan ng parangal. Lord, sa inyo po lahat ng papuri, kadakilaan, at paglumalaki. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong sa lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupunan po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong topic na pag-aaralan ngayon ay ang walking in the newness of life. Walking in the newness of life. Ibig sabihin, walking in the power of the Holy Spirit araw-araw. Yun ang gusto ng Panginoon na maintindihan natin, na walking in the newness of life means living as people set from sin and full of purpose. Napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos dahil nga sa buhay na pahiram ng Diyos sa atin, kung paano yung bagong buhay na nilalakad natin, ito ay lakad ng Panginoon. Lakad sa gabay ng Santong Espiritu araw-araw. Sabi ng Romans chapter 7 verse 6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umahalin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Tayo ay nabubuhay sa gabay ng Santong Espiritu na napakahalaga na tayo malaman natin na tayo ay nabubuhay lang sa grasya lang ng Diyos at sa patnubay lang ng Santong Espiritu. Sabi ng Romans 6:6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay nagpapunda sa krus kasama niya upang mamatay ang ating mga kasalanang pagkatao at nang hindi na tayo malipin pa ng kasalanan. Kaya lahat tayo, napaka-mapalad tayo bilang mga anak ng Diyos na pinili niya na para lumakad sa kanyang kabutihan, sa kanyang grasya, na kung paano yung full of purpose na binibigay sa atin. Dapat maintindihan natin na lahat tayo ay tinawag ayon sa kanyang layunin lang. Hindi sa layunin natin. Ang nagiging layunin natin ay yung layunin na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Siya nagbibigay ng gabay, siya nagbibigay ng yung mga desire na ginagawa natin, kaya tayo naglilingkod ngayon. Dahil yung Diyos na nagbigay, kung ano man yung paglilingkod na ginagawa natin, siya ang nagbibigay ng kagalakan para patuloy natin gampanan ang ating mga tungkulin. Habang kaya nga sinasabi natin na nasasanay tayo na laging mag-praise the Lord. Always glory to God. Dahil nga tayo ay nagagamit lang dahil sa kapulihan ng ating Diyos na buhay. Meron tayong pag-aaralan, tatlong bagay lang, how to embrace this new walk and reflect God's glory. How to embrace, paano natin yakapin yung bagong buhay na dapat natin yakapin o lakaran at i-reflect yung mapakita, yung kagandahan ng Panginoon, the glory of God sa ating mga buhay. Number 1, ito ay para sa ating kalaman, paano natin i-embrace ito?
freedom. Dapat malaman natin na tayo ay pinalaya na sa ating mga nakaraan. Lahat ng ating mga nakaraan, marami tayong nakaraan. May mga bagay na dapat natin kalimutan at may mga bagay na dapat natin din tanggaan. Yung mga past ng mga pangit na nangyayari sa ating buhay, yung mga dapat na hindi na natin isipin dahil yan ang nakakabagal ng ating paglilingkod. Maraming nakikinig sa gaban sa ating paglilingkod kung tayo ay laging kung lagi tayong talit ng ating nakaraan, yung ating past. Lahat tayo may pinagdaanan, marami tayong mga experiences, pero sabi ng Panginoon na dapat alalahanin natin kung ano yung plan niya. Kaya sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Kaya lahat tayo, pinalaya na tayo sa ating mga nakaraan. Freedom is not self-achieved, but secured by sacrifice to the cross. Kaya talaga yung freedom natin dahil sa kanyang pagsalagsan sa krus. Kaya tayo nakalaya na. Kaya lahat ng mga bagay na dapat na hindi nakalagalit dahil ito'y nakabaw na sa libon. Marami na. We were buried with the true baptism into death. Kaya nga itong baptismal na tinatawag, yung baptismal sa water, ito ay ibig sabihin lahat ng ating mga nagawang mga kapalpakan, dapat yun ay nakabaw na sa imon. Freedom from the past, para hindi natin lagi, ang kaaway, siya ang lagi nag-ugil-gil kung ano yung ating mga nakaraan, para bumagal yung ating paglilingkod at hindi tayo mag-grow at mag-improve, sinasabi niya, mag-level up kung yung dating buhay natin ay laging inuulit-ulira ng kaaway, hindi tayo makapaglilingkod ng matagumpay. Kaya gusto ng Panginoon, freedom from the past, embrace the newness of life, embrace the work of the Holy Spirit in our life para patuloy tayo maglingkod at makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Walking in the newness of life begins with acknowledging this freedom and leaving behind guilt, shame, and habits that hinder growth. Kaya dapat maintindihan natin, i-acknowledge natin yung freedom from the power of the Holy Spirit. Yan yung guidance ng Holy Spirit na kailangan nabubuhay tayo sa gabay lang at patnubay ng Santong Espiritu para mangyari ang lahat ng pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. This freedom is not only about release, but also renewal. Lahat tayo, kailangan allowing God to shape us in His image daily. Allowing God, dahil allow, dahil payagan ang gabay ng Santong Espiritu to shape us into His image and in His likeness. Yan ang sinasabi ng Panginoon, tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis at sa kanyang larawan. Ang gusto ng Panginoon ay lakaran natin yung dapat lakaran. Sabi ng Panginoon sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaya tayo, bilang paghandog ng Panginoon ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay palayain at yung level ng pananampalataya na meron tayo ngayon, ang gusto ng Panginoon ay tuloy-tuloy na tumataas yung level ng ating pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, step boldly in the freedom Christ offers, knowing, leaving the chain of the past behind. Kailangan talaga yung anumang bagay ng ating nakaraan, dapat yung nakatali na nakakagapos na kailangan gusto ng Panginoon, step boldly. Kailangan na talagang mapagtagumpayan natin, lumakad, magakbang ng matapang, ng may lakas, may patnubay ng Santong Espiritu
ito sa buhay natin. Gusto ng Panginoon, yan ang buhay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Number 2, faith in the resurrection. Yung nakaraan lang, yung nakaraan linggo, meron tayong ang topic, Christ is our hope dahil sa resurrection ng Panginoon. Ang resurrection na ito, every year, dinanam natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya lagi natin itong pinagdiriwang. Dapat nga, pati nga yung communion, kung bakit once a month ay ginaganap natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil napakalaga ito. Hindi ito baliwala. Ito, yung iba, parang simple lang. Pero yung ginawa ng Panginoon na yun, once and for all, na namatay siya sa krus para sa atin. Para ipagkaloob, ipakita ng Diyos kung gano'n niya tayo kamahal. Pero nakaranas, Jesus Christ, as Christ was raised from the dead. Makita natin dito na yung mabuhay na mabuli ang Panginoon, tayo rin gano'n. Kaya dati tayo mga patay, nalibing katulad ng Panginoon. Pero after 3 days na po na mabuli. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, yung pananampalataya sa resurrection ng Panginoon na ipapakita sa buhay araw-araw. Our new life in the Spirit is rooted in the power of Christ's resurrection. It guarantees victory over sin and death. Kaya lahat yun, napagtagumpayan na ng Panginoon kung tayo ay nagkakasala paminsan-minsan, pero tayo ay pinalaya na sa kasalanan ng kamatayan. Yun ang message na ito. Kailangan yung pananampalataya natin sa pagkabuhay ng Panginoon na nagkakaroon ng ating tagumpay. Kaya nga lahat tayo hindi tayo talunan dahil ang Diyos ay mananagumpay at ipinaparada ang kanyang pangalan sa parada ng tagumpay. This resurrection is the foundation of our faith and the source of our hope. Kaya yun yung ating topic ng nakaraan ating tema na nakalagay dito sa araw. This resurrection is the foundation of our faith and the source of our hope. This truth empowers us to face mga challenges with confidence. This truth empowers us to face challenges with confidence. Kahit na tayo ay maraming pagsubok, ngayon nga, sabi nga may 2 linggo na magkakaroon ng paghinto sa away sa tira ng Iran at Israel. Sabi nga, mararamdaman natin yung pagbabaw ng mga gasolina. Pero, sabi niya, in 2 weeks lang. Pero nakita natin, maraming challenges, maraming hirap. Mahirap po. Yung pagtaas ng mga hindi nagkasulina mataas. Meron tayong Diyos na maasahan. The faith in the resurrection of Christ na talagang ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng direction. Nagbibigay ng victory. Kahit na tayo ay nakakaranas ng maraming hirap, pero ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Knowing the same power that raised Christ is at work in us. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Yung power na ito, the resurrection power of God, na siya rin na nagbibigay para mag-work in our lives. Na talagang paano mabuhay na victorious. Dahil victory, siya naging power to face challenges with confidence. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Kung si Kristo ay nasa puso natin, lagi tayong naka-smile, kahit marami pang hirap, dahil alam natin, hindi tayo nag-iisa sa ating mga hirap. Amen? Amen?
Ephesians chapter 1, verse 19 and 20. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumitino sa atin ng mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagpupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Tingnan po ang kapangyarihan ng Diyos, yan ang nag-empower sa atin, the power of God in our life. Na napakahalaga na maintindihan natin yung kapangyarihan. Kaya tayo nakapaglilingkod sa lakas lang ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Philippians 4:13, we can do all things through Christ who strengthens us. Siya ang nagbibigay ng lakas para magawa natin ang lahat ng bagay na pinagagawa ng Diyos. Lahat tayo may mga layunin ng Diyos. May mga gawain ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat gampanan with the power of God. Living in this resurrection power transform our outlook, filling us with joy, courage, and purpose. Una, tinatransform yung ating outlook, yung ating mga pananaw. Na dati, yung ating mga paninindigan, yung ating mga pinangahawakan, yung ating mga dati parang may bilang, maliit lang, yung ating mga natatanaw. Pero, pinalalawak ito ng Diyos dahil sa resurrection power ng Panginoon. Kahit tayo ay maraming problema, pero ang Diyos ay pinipil tayo ng kanyang kagalakan. Na kahit humaharap tayo sa maraming pagsubok ng buhay, mayroong kagalakan na hindi natin maintindihan bakit ang saya pa rin natin kahit tayo ay maraming hirap. Maraming trials, maraming pagsubok na dinadanas, pero ang Diyos, alam natin, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya ang Diyos ang nagbibigay ng galak. Ang sarap nun, na kahit may mga time, may isang sister tayo, naalala ko lang, na nasunugan. Like sabi sa kanya, tinawagan siya, tinawag yung pangalan sister, sa isang seminar. Sabi niya, sis, yung bahay mo na susunod. Hindi na niya masyadong intindihan. Ang inintindi niya na lang ang pagpupuri sa Diyos. Mas lalong siyang nagalak sa pagsamba sa Panginoon kahit ang bahay niya nasusunod. Hindi siya nag-brother, hindi siya nag-aalala. Pabayaan mo masunod yan. God will provide, din sa amin yun. Yun ang na-testify niya. God will provide, meron joy. Na kahit na sa dami ng hirap na dinadanas natin, because of the resurrection power na meron tayo, damang-dama natin na hindi tayo iiwan at pinababayaan ng Diyos. Kahit tayo ay humaharap sa napakaraming pagsubok ng buhay. Binibigyan din tayo ng tapang. Ang tapang na yan ay galing sa Diyos, tayo ay luwag. Sino ba matapang dito? Yarami, pero ako, binibigyan lang ako ng tapang. Isang tapang ng mura, tapang boots. Pero hindi ako dati makakapagsalita dito. Isang mahali sa doorstep. Parang natin nanganginig yung tuhod ko. Pero dahil sa lakas ng Panginoon, ginagawa mo lang ito para sa Diyos. Kaya siya yung nagbibigay ng tapang na maipahayag yung mensahe ng Diyos. Na ma-release. Kahit na ako'y kumakanta noon sa mga itablado. Ang dati daw nahihiya eh. Makapalang ko eh. Kumakanta ako sa aking itablado. Kahit binuhan pa yan. Kahit anong mga event. Kumakanta ako. Dahil pili ko napakausay ko. Pero ginagawa ng Diyos tayo. Hindi ka dapat yung laging humility ang tinulong ng Panginoon. Na kahit anong usay mo, hindi ka mausay kung hindi dahil sa akin. Ako nang pinili talaga mo sa'yo. Kaya yun, na dapat maunawa natin
yung resurrection power ng Panginoon. Kaya tayo nabubuhay, na may kagalakan, na may tapang, at may layunin. Walang Kristiyano na walang layunin yung buhay na parang isi-isi lang, na parang walang direksyon ng buhay, hindi nila Kristiyano. Ano man ang mangyari, gagawin natin yung kung ano ang pinlano ng Diyos, yung layunin ng buhay natin, kung bakit tayo narito sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Faith in the resurrection fuels perseverance and reminds us that no circumstances is beyond His redemptive power. Lahat ng ating mga problema, yung problema ngayon, sa ating mga kapatid na nasa ospital, sa JPL, sa ating kapatid na nasa Kuya Bob na nasa JPL, makikita natin na kahit ano pa, no circumstances beyond His redemptive power. Kaya ng Diyos po lahat yan. God is in control of everything. Because of the resurrection power of God in our life. Allowing this light, allowing Jesus to shine through us, allowing the Spirit of God to shine through us. Kaya lang tayo nagsashine dahil doon sa kagandahan ng Panginoon na nag-i-empower sa atin para kontrolin. Binibigay sa atin yung mga dapat ng panindig. Hindi tayo kinokontrol. Nagpapakontrol tayo sa banal na Espiritu. Pero, binubusin ng Panginoon, hindi sa akin ita na paglilingkod. Kasi pag pinilit lang ang paglilingkod natin, magsasawa tayo. Pag pinilit lang yung ginagawa natin paglilingkod, mapapagod tayo. Pagod lang. Ang hirap maglingkod, dahil pinitan lang. Pero dun sa resurrection power, nabubuhay tayo ng may kagalakan, may lakas ng loob, may purpose ang buhay natin, kung bakit natin pinagdiriwang. Yung pagkamatay at yung pagkabuhay ng maguli ng Panginoon, tayo ay sumabay doon. Tayo muling binuhay para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hindi lang naman ang main purpose. Tayo, the genuine purpose of God, kung bakit tayo naligtas, namatay ang Panginoon, bumaba ang Panginoon dito sa lupa, para mamatay para sa atin, para gawin ng kalooban ng Diyos ang gawain na para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Saan galing ang utos? Galing sa langit. Bumaba sa lupa para yung mga taga-lupa ay makakilala sa Panginoon at para dalhin ang Panginoon sa langit. Amen. Napakasarap. Kung tayo nag-i-invita dito lang sa lupa at gusto natin dito lang. Sabi nga, tayo lang pinakakawawa kung dito lang sa lupa. Kaligayan natin. Kaya nga tayo pinaalahanan ng Diyos ng buhay sa langit. Kung titignan natin, napakaganda ng kanyang plano sa bawat isa sa atin. Ang sarap na namaranasan natin dito pa lang sa lupa. Kaya pinapractice tayo mag-praise and worship, sumamba at purihin ang Diyos para pagdating sa langit, sanay na tayo sumamba sa Diyos. Pero marami ako nakikita na kahit nasa praise and worship, makahalipin lang ang kamay. Sabi ng worship leader, taas po natin ang mga sino ba? Dulo. Alam nyo, ginagawa po natin ito, pinapractice tayo para umawit at sumamba sa Panginoon. Para sa atin po yun. Yung ating pagsamba, walang kaplastikan. Yung ating pagpupuri, walang kaplastikan. Dahil doon ang gusto ng Panginoon. God is looking for a true worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Huwag po natin pagkain sa Panginoon
Tayo ay pinahiram lang ng buhay, pero hindi natin dapat yung pahiram ng buhay, huwag natin ipagkaitan, ipagyabang sa Panginoon. Na kapag nag-praise and worship, halos ayaw itaas ang kamay. Isa po yung kayabangan. Napipili pa tayo, taas po natin. Kaya kahit na sabihin ng worship leader, laging inuulit-ulit, itaas po natin ang ating mga kamay. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito po, ang Diyos naman na dapat tumanggap ng papuri. Palakpakan po natin ang Diyos. He deserves all the praise. He deserves all the worship. Because God is a good God. Kaya nakita niyo po, bumibili tayo ng mga mamahaling mga gamit sa musika. Kaya nga, yung iba ka, nagtitignan natin ng ibang mga churches. Grabe. Yung LCD dito, mula doon, ganito. Grabe po. Meron ko nakita. Talagang all out. Nagbibigay lahat. Ang mga drums nila, magaganda. Kasi binibigay yung para sa Diyos. All out. Kaya hindi lang yung ating pagtalon, pagsayaw, pag-ingat. Dahil nga, na-resurrect yung Panginoon. Kaya lahat ginagawa, dahil lahat yun may balik. Lahat yun may ganting pala. Hindi nasasayang ang lahat ng ating pagpapagal. Dahil may tayong Diyos na napakabuti, napakaganda. Napakabuti ng Diyos, napakamakamalilihan. Meron ng kanta, may isang kanta dito, isulat ko eh. Arise, shine, for the light has come. Arise, shine, for the light has come. For the glory of the Lord is risen. For the glory of the Lord has come upon me. Hindi na napakaganda. Sinulat ko lang ito kagabi. Masabi nga ng lesson nito. Arise, shine, for the light has come. Arise, shine, for the light has come. For the glory of the Lord has risen upon me. Number 3, focus on the future. Kaya tayo, yung message ito, because we are walking in the Spirit life, in the newness of life. Focus on, kaya pinilaya tayo sa ating nakaraan. Meron tayong faith in the resurrection. Dahil nga may pananampalataya tayo sa pagpapatuloy ng Panginoon, we will always focus on the future. Dahil malapit na pong bumalik ang Panginoon. Natutuwa po ba tayo? Excited po ba tayo na babalik niya ang Diyos? Lord, tagalan mo pa, Lord. Nag-e-enjoy ako dito sa lupa. Pero pag ine-enjoy natin ang bawat araw, habang lumilipas sa mga araw, kahit may mga problema, we will always cheer up dahil ang Diyos laging kasama natin. Kasi ang Panginoon, we will always focus on the future. We too may live a new life. Yun ang gusto ng Panginoon sa message nito. Walking in the newness of life means embracing the future God has prepared for us. Nakaprepare na yung future natin na tayo ay uuwi sa Panginoon. Ang sarap nun, na lahat ng Kristiyano na tumanggap at mayroong Kristo sa puso ay makakasama ang Diyos magpakailanman sa langit. Kaya naman tayo tuloy-tuloy ng ito. Kasi kung hindi naman babalik ang Panginoon at ito na dadaling tayo sa langit, eh huwag na tayo maglingkod. Sayang na. Pero lahat ng ating paglilingkod, hindi po nasasayang sa amin ng Panginoon. Hindi nasasayang ang ating pagpapagal, sabi ng Panginoon. Pero maghihintay tayo ng maikling panahon, but it will come. Yung paghihintay natin ay maglulubos ng Diyos. It is a life of purpose. Yung focus natin in the future,
Scripture, it is a life of purpose pag tayo lumalakad sa Espiritu ng Diyos. Kailangan yung buhay na may layunin. Na kailangan kung bakit tayo may goal. Kung bakit tayo may goal in our life, kung paano tayo mag-improve. Lahat tayo. May number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Kailangan may purpose. Characterized by obedience, love, and service. Tatlong bagay po. Obedience, love, and service. Yung ating pagsunod, sabi ng Panginoon, na tayo, kaya tayo naglilingkod at sumusunod sa Panginoon, ay dahil nga samahan natin ng Diyos. Life of purpose, may layo na ang buhay natin. Kaya dapat lagi lang tayo sumusunod sa Panginoon. Ano man ang pinagagawa sa atin, ano man ang tungkulin na itatag sa atin, tayo ng pastor, tayo man ay council, tayo man ay nasa every department of this church. Gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa pinagagawa ng Diyos. Kaya sumunod tayo sa sinasabi ng ating mga leader. Lagi tayong magbigay. Lagi tayong magmahalan with unity. Huwag papakita natin ang ating pagmamahal kung meron tayong pagkakaisa. Amen. Naniniwala po bakit na kailangan natin magkaisa. Kasi kung walang pagkakaisa, hindi po magiging matagumpay ang gawain. Pero hindi mangyayari na abuti ng 37 years ang Glorious Covenant Ministry kung walang pagsulog sa sinasabi ng Panginoon. Kung wala yung love and unity. Kaya tuloy-tuloy na naglilin ko. At marami pa, pagdagdag pa ng pagdagdag yung ating mga leader na yun. Kaya nakakagawa. Ibig sabihin, may purpose yung ginagawa natin. May layunin. Kaya nasa 37 years na, naniniwala ko yung gawain na ito ng Panginoon ay tagumpay. Amen. Matagumpay na sinasagawa ng Diyos para dito sa Glorious Covenant Ministry yung kanyang layunin para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga lingkod, para sa kanyang mga simba na ginagamit ng Panginoon dito sa ngayon. Kahit pala na yung founder, pero tuloy-tuloy pa rin na sinasagawa yung purpose ng Panginoon dito sa lugar ng tugtungan ng Glorious Covenant Ministry. Each step is guided by Spirit as He leads us in this life. Kailangan yung ating steps ay laging guided by the Holy Spirit araw-araw. Yun ang masarap. Na kaya hindi tayo basta lang kumakanta, hindi lang tayo basta gumagawa. Ito ay gabay ng Santong Espiritu. This forward focus walk requires us to trust Him and let go of anything that hold us back. Kung ano man yung mga bagay na nagpipigil sa atin para patuloy na pagtiwalaan ng Diyos. Walang pwedeng makahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil walang katulad ang Diyos. Sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga dahil na napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang makatid sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalangang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintanan ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya na ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tingnan po kung tayo ay nagpo-focus on the future, tanda natin, sabi ng verse 2, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang tapusan.
Kaya tatapusin ng Diyos ang sinubulan sa atin. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintanan kayo sa pagkamatay sa krus. Yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, talagang hindi niya siya nakaaway. Pero lahat yung tiniis ng Panginoon para lang sa atin. Para tayo'y maligtas. Hindi niya inalintana ito. Kasi yung saplot sa katawan ng ating Panginoon, wala tulong. Wasak-wasak ang kanyang likod, wasak-wasak ang kanyang mukha. Yung tinusok yung tinig, tumiretso sa kanyang mata. Pero lahat yung tiniis ng Panginoon. Grabe po. Lahat yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Para lang tayo maligtas sa pagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Kaya tayo nakakasamba. Yung lahat ng ginawa ng Panginoon, nang bawat hagupit sa Kanya, sumasama yung laman. Pero tayo, tataas ng kamay, nangangaroon tayo. Ang Panginoon, lawit na lawit, habang siya'y nandun sa krus. Pero tinis niya lahat na yun para sa atin, para sa bawat isa sa atin na nakaupo ngayon dyan. Kaya, paano natin titipili ng Diyos sa praise and worship? Paano natin titipili ng Diyos sa paglilipod natin? Minsan, mas iniintindi natin yung sakit ng ating kalooban. Minsan, pag napagalitan tayo, at sama-sama na kagad ng loob. Ako, madaming beses na ako napagalitan. Pero, kaya ako ginagawa, kahit anong hirap. Matagal-tagal na rin ako lingkod, napakalandaw na siya. For 32 years, napakalang hirap. Pwede na sa akin. Kung hindi lang talaga mahal na mahal ng Panginoon. Hindi kami stop sa paglilingkod. Napakaraming hirap. Pero ang Diyos mas marami iniis para sa atin. 33 and a half years dito sa lupa ang Panginoon. Dapat 32 kaya damang pa ang Panginoon kanina. 33. Pero kung isipin natin yung 33 and a half years ng Panginoon, mahabang panahon. Kaya, kailangan talaga yung ating mga mata, yung ating mga focus on the future, yung ginawa ng Panginoon kasi. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintanan kaya ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng Panginoon. Ang sarap nun, na nakakita natin ang Diyos na nakatingin sa atin nakamasid at tinitingnan yung paglilingkod natin. Kung tayo may nahihirapan, ang Diyos ang unang nananalangin sa atin at Lord, sinasabi sa Ama, tulungan po ang amin. Kaya lahat tayo pag-aaral ng Diyos. Kaya lang tayo nakakilala dahil meron isang nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo para lahat ng kasalanan natin ay mawala. Napakasarap ito, paglingkod. Na taus-pusong paglilingkod. Dahil ginawa ng Diyos yung taus-puso na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para dalhin lang ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Mamaya po ay aawin tayo. Papuri sa kataas-taasan. Bago tayo tapos kumalalim. Walking in the Spirit life is about living in, hindi living out. In the freedom power of God and purpose Christ provides. Living in freedom, power and purpose ang Diyos ang nagbigay, nagkaroon. Number 2,
let's embrace the resurrection life He offers and walk boldly in His life. Walk boldly. Lakaran natin yung may lakas ng loob with the power of God, yung mga plano niya sa buhay natin. And live as those set free and filled with the Spirit. Makapagbibigay tayo ng laging glory to God. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Diyos. Wala kang katulad ng Diyos dahil kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng kalayaan. Ang kalayaan natin sumamba, ang kalayaan natin laging magbigay ng papuri sa Diyos, ang kalayaan natin maglingkod sa Panginoon dahil ang Diyos ay nabuhay na muli para tayo ibakat sa Espiritu ng Panginoon. Pag we are walking in the Spirit of God, makakapag-ikot tayo ng malaya, ng hate, kababaan loob, at laging puno ng pasasalamat sa ating Diyos ng buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.